Hello mga ka-legit Davercads, panoorin po natin ang napakagandang ginawa ni Jose Manalo dito po sa isang contestant sa kanyang palaro sa Sugod Bahay mga kapatid segment. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin na lagi pong nakaabang at lagi pong nanonood sa ating daily updates patungkol sa mga bagay na ito. Bago yan, panoorin po muna natin ito. May pamilya ka. Wala na po, patay na po nanay. Tatay mo, Second father lang. second father, ang mga kapatid mo. Iwan na. Ano, halika nga. Iyo. Hoy. Bakit? Halika dito. Ang mga kapatid mo, iniwan ka. Meron na po sawang anak, lalayo. Lalayo na po lang. Lalayo na sila. May asawa at anak na. Tapos yung stepfather mo, Hindi amin sundo. hindi amin sundo. Hindi kayo magkasundo. Hindi kayo okay. Alam nyo, tinatawanan nyo. Huwag po natin tawanan yung mga kaibigan natin ganito. Unang-una, mas lalo natin silang ingatan. Mas lalo natin silang mahalin. Kasi unang-una, kulang po sila sa pagmamahal. Dahil ang mga magulang niya, wala na. Tapos yung mga kapatid niya, iniwanan siya. Saan ka nakatira ngayon? Dawon sibol. Kanino? Upahan po. Upahan. Upahan? Upahan? O saan ka kumukuha ng pang-upa mo? Kulang po. Ipon. King, magkano kinikita mo sa parking? Isang 500, 200 kain ko. Ipon ko yung 300 araw-araw. Magkano na So, ipon gusto mo niya? bang magkaroon ng... Magkano na iipon mo araw-araw? O sa isang buwan, halimbawa, nag-ipon ka. No, 2,500. Bayad na po yung bahay, wala pa yung ilaw, tubig. 2.5 yung bahay mo. Wala pang ilaw at tubig. Tapos yung pag... Kawawa. O, pengin tigwa 100, bigyan natin sa kanya. Double lenta. Hawak-habo sila eh. Eto muna yung ano mo. Ayan, yung magkano yan? Bilangin mo. 550. Okay na sa yan. Tapos eto yung doorknob mo. Ha? Di ba may upahan ka? Ngayon, mag-assemble ka ng bahay. Unahin yung doorknob, ha? Aasembolin. O, tapos, eto yung Sobrang awa nga ang naramdaman ni Mayor Jose Manalo sa pagkakataong ito kung saan meron pong isang contestant doon po sa kanyang Sugod Bahay mga kapatid segment. Ang naramdaman ni Jose na kinakailangan nga nito ng tulong kung saan sa kanya pong parang ito pong isang contestant na ito ay meron siya or PWD siya. Meron siyang sakit na parang hindi ganun kalinaw magsalita. So, nakita po ni Jose Manalo na may malaking pangangailangan itong taong ito. So, in-interview niya ito at tinanong kung nasaan ang pamilya nito. Sinabi niya nga na siya ay ulila, na hindi siya ulila dahil wala na, patay na yung kapamilya niya, but napaiyak siya nung kinuwento niya kung nasaan yung kanyang pamilya, kung saan nag-iisa na lang daw siya dun sa kanyang inuupahang bahay. Putol na ang kuryente, putol na ang tubig, dahil lahat po ng kanyang mga kapamilya ay nagkaroon na po ng asawa at ang kanyang mga magulang naman ay pumanaw na, kaya naman siya na lang ang nag-iisa dun sa bahay na kanyang inuupahan. So naramdaman po ni Jose Manalo that this person needs their help. So, hindi po siya nag-atubili na bigyan tulong ito pong isang kababayan nating ito. Ito lang po yung isang bagay na talagang magugustuhan natin kay Jose, kasi kapag nakita niya na deserving talaga
nabigyan ng tulong ang isang tao, lalo-lalo na dito po sa So Goodbye Mga Kapatid segment, ay hindi niya po pinagdadamutang bigyan. Talagang inaabutan po niya to. Although hindi po siya ang nanalo, hindi po siya ang winner, tinanghal na winner doon po sa kanilang palaro na parang hep-hepori, pero Jose Manalo ang binabanggit. At marami pong napaiyak dito po sa segment na ito, maging ang mga Dabber Cats na doon sa kanilang mga tahanan. Sa comment section po ay halos mixed emotion ng lahat sa pagkakataong ito. Now, no wonder kung bakit po maging ang Pangulong Bongbong Marcos ay talagang tuwang-tuwa dito kayo sa Manalo. Kung napanood niyo po yung segment po kanina kung saan binuking nga ni Tito Sen kung paano ni-recognize ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Mr. Jose Manalo, kasi sabi po ni Tito Sen na may nabalitaan nga daw di umano ito. Siguro po dahil birthday po ng Pangulo, inimbitahan sila doon para po magkaroon ng show, kasi hindi naman dinitalye kung paano nangyari. Sinabi po ni Tito Sen na may nagkwento po sa kanya na nasalubong daw di umano or nakita daw siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo po ba na kapag ikaw ay mataas na tao na ikaw mismo, siya pa yung unang babati sa'yo, malaking karangalan po yun para dun sa tao na yun, At talagang sobrang nagustuhan nga. Ibig sabihin, nanonood pala itong si Pangulong Bongbong Marcos dito kayo sa Manalo at nakakabalita po siya kung paano po pinapasaya ni Jose Manalo ang lahat ng mga legit Dabber Cats po natin dito po sa ating bansa. Talagang, kumbaga ni-recognize po ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Jose. So, kaya naman sobrang blessed na blessed nga itong si Jose Manalo sa mga pangyayaring ito, At ngayon, syempre po, bago naman tayo mag-end sa ating video, mag-react muna tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol sa issue na ito na acquitted daw di umano itong si Wally Bayola dahil po sa kanyang pagpa-public apology na bagay na kinumpara dito po kay Vice Ganda. Sabi ni Nathan Wayne De Vera, hindi man maganda ang nagawang pagmumura ni Sir Wally Bayola, humingi naman siya ng kapatawaran sa mga mamamayang Pilipino na nagawa niya. True naman, 'di ba? Kasi sabi po ni Miss Lala, through public apology or correcting your mistakes can help, dun po sa kaso na to. Malaki pong tulong, pero it doesn't mean naburado na po yung kanyang case. Sabi ni April Cordero, dapat kasi nag-public apology siya, kaso mo, kinakalaban pa niya MTRCB, abot parinig niya, kaya ayan ang nangyari sa kanya, icing pa more. True. Di ba pagkatapos po ng kanilang suspension, imbis na makita natin na nagpapakumbaba, parang mas tinitis or kung ano-ano pa yung mga parinig na kanyang ginagawa. Sabi ni Very Good TT8KV, ang kulit ng madlang pulpol talaga, oo. Pinipilit isali si Wally kahit nga hindi na malaman kung sino nagmura. Siya patong humble na umamin at nagsorry. Kahit sino tao, maaantig kapag ang tao ay nagsorry na magpakumbaba. Ayun. So, yun naman po talagang inaantay ng MTRCB para dito kay Vice. Kaso nga lang dahil pinaniniwalaan po ng production team, maging ni Vice Ganda, na wala silang nilabag na batas, kung saan nag-apela pa sila, hindi para mag-public apology, kundi nag-apela sila para patunayan wala silang nilalabag na batas. Sabi ni Violeta Alfonso 202, di sinadya at sorry ka agad, dapat talaga acquitted, wala namang perfect. Ayun. So ito naman po ang komento ni Miss Violeta Alfonso with regards to that particular problem, kasi yan po yung ginawa ni maaring yun po ay payo din ni Miss Lala, kasi nga naman nakakausap niya siya ng tatay niya regarding sa case na yun. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.